So, what is communication ba? Or ano ang komunikasyon? Okay, okay lang mag-Tagalog tayo ha. So, ano ba ang komunikasyon? Sino makapag-share kung anong pagkakaintindi ninyo sa komunikasyon? Base sa ating pinag-aralan yesterday, ano ba ang komunikasyon? Sige nga. Ako po, ma'am. Family. O, isa-isa tayo. O, sige, si Angelo muna. Sunod si Joshua. Okay, Okay. Angelo. Ma'am, ano po, ang communication po is, yun po yung ginagamit para po makapag-intindihan po sa mga bagay po na importante. Ganun po. Ayan, okay. Yun ang sabi ni Angelo. How about si Joshua? Mga komunikasyon po sa family and friends and employer. Ayan, so ibig sabihin, communication is a way to what? A way? Communicate. Yes? A way to communicate. Communicate. Yes. With other people, friends, family, or co-workers, di ba? So ito yung paraan natin para makapag-communicate sa kanila. If you have a good communication, magandang komunikasyon, there will be no problem or less problem, no? Less trouble. But if you have no good communication, what will happen to you and to your family, friends, and work? So, maybe magkakaroon ng Di pagkakaintindihan. di pagkakaintindihan at may cause problem, no? So, in order to less the problem or walang problema ang buhay natin, we must have a good communication skills, no? Kaya pinag-aralan natin ito to have, ma-develop kayo kung may pagkukulang man tayo sa komunikasyon, no? Kung mahiyain tayo or madali tayong magalit, no? Madali magkatoyo, di ba? So, maaari nating baguhin para tayo ay magkaroon ng magandang buhay nga kamo, di ba? Or less trouble sa ating buhay. Okay? So, let us review. What are the two types of communication? Meron tayong dalawang klaseng komunikasyon. Ano yung dalawang yon? Yes, Jorcel. Ay, alam ko sagot si Jorcel. Ano yung dalawang komunikasyon doon na binanggit kahapon? Dalawang klaseng komunikasyon. Merong? Verbal and non-verbal po. Yun, very good si John Person. So, verbal and non-verbal communication. No? Yan yung dalawang type natin ng komunikasyon. What is verbal communication? O, Tagalog, kahit Tagalog sagot nyo. Ano ba yung verbal communication? Ma'am, Yes, Angelo. ito po yung kilos po. Action po. Meron po isang action, verbal. Kumbaga, verb po yung ginagamit niyang komunikasyon. Yung, kunwari po, interview. Ganun po. Okay? So, ibig sabihin, sabi ni Angelo, action, ang verbal. Face to face. Face to face. Okay. Or, ang verbal is through speaking, no? Nagsasalita through words. 'Di ba? Yung verbal communication. 'Di ba? Verbal. Parang nanggagaling sa bibig. 'Di ba? Salita. Okay? How about the non-verbal communication? Ma'am, yung nag-act po tayo ng sign yung action. Yan. So, kung ang verbal communication is through speaking, galing sa bibig, di ba? Ang non-verbal communication is through actions, okay, body gestures, ano pa? Facial expression, Body diba? language. Body language. Sounds lang siya, ma'am. Without Okay. action. Yes, so ginagamit ang ating parts of the body para maipahiwatig kung ano yung feelings natin, ano yung ipapahiwatig natin sa ibang tao. Okay? So, huwag kalimutan yan ha. The verbal communication and non-verbal communication. Okay? So, what are the three forms naman ng communication? Three forms. Ibig sabihin ng forma ng komunikasyon. Yes, Jocelyn. Verbal, written, and electronics. Okay, very good. So, nag-take down notes si Jocelyn, no? We have the three forms. Meron tatlong forma ang komunikasyon, no? So, kung hindi lang naman yung salita lamang na komunikasyon, di ba? So, we have the verbal, no? Through speaking.
talking face-to-face. Sabi nga ni Angelo, talking face-to-face. And we have the written, no? Through sulat. Sunulatan ka ng girlfriend mo, ng mama mo, malayo sa'yo. So, sulat kamay, no? Through ballpen and paper. That is written communication. And the electronic communication. Okay? Kapag sinabing electronic communication, ibig sabihin nun through the use of gadgets, no? Internet. Like cell phones, computers, and etc. Laptop. Laptops, basta gadgets siya, no? Telegram, that is a form of electronic communication. And we Anything all that has electric on in it. yan, electric on it, ginagamitan ng electricity. Okay? So, ibig sabihin po talaga, ibig sabihin tuloy, nowadays, di ba, ang pinaka-popular natin na form of communication is what? Ano yung pinaka-popular ngayon? Pinakasikat na form of Electronic. communication? Yes, the electronic communication. No? Because mas madali siya kaysa written, makakuha ka ng feedback agad. Because of high technology po. Yes, high technology na tayo. That is why kahit nasa bahay lamang, nagte-text-text na kayong mag-family, di ba? So, ang electronic communication talaga is very demand today, no? Ang written is medyo bihira na lamang. If necessary lang, if formal na formal talaga, yung pinapadalahan natin ng letter like company, no? Or sa ibang bansa na employer natin. So, yan yung mga written na ginagamitan for formal way. But meron din tayong email na kasi ngayon. That is why hindi na masyado yung written, no? So, ang email is kahit na sabihin natin written yan, but you are using gadgets, no? Like laptops and cell phones. Yes, that is still an electronic communication form. Okay? So, don't forget those important points about communication and talagang magtanong ako ulit sa inyo. So, why is communication important to our life? Bakit ba napakahalaga ng komunikasyon sa ating mga buhay? Before we proceed to our session 2. Charles Hodrial, why is communication, Hodrial? Bakit ang komunikasyon ay napakahalaga sa ating buhay? Charles. Andyan ka ba, Charles? Wala si Charles? Okay, ayun. Yes, Charles? Bakit mahalaga ang komunikasyon? Okay, sige, si Justin. Justin, bakit mahalaga ang komunikasyon, Justin? Why is communication is very important in our life? Ma'am. Teka lang. Ayun. Ay, wala si Justin? Ako na, ma'am. Sige, si Charles. Charles, bakit? Ma'am, ito yung paraan natin para makipag-ugnayan sa ibang tao para tayo yung magkaunawaan. Tsaka Yes. magkaintindihan po. Okay, so ito yung paraan para magkaintindihan, magkaunawaan. Okay, another. Okay, thank you, Charles. We Another. need a communication to have a good communication. Good communication, yes. Thank you, Jocelyn. Another. Yes, Angelo. It's also the way to show your feeling or to tell your feeling. Okay, it is a way to show our feelings, di ba? Or to tell our feelings to someone else. Okay, yes. Okay, another. Thank you, Angelo. Another. How about Daniel Emson? Why is communication is very important, Daniel Gabriel Emson? Andiyan ka ba, Emson? Yes, ma'am. Yan. Bakit mahalaga ang komunikasyon? Why? Dahil ito yung ginagamit natin sa panghabang buhay. Okay, ginagamit sa panghabang buhay. O ibig sabihin, Kung ano ibig sabihin nun? Yes, Emson. Okay, ginagamit natin siya sa everyday life, di ba? O yun ang ibig sabihin ni Emson, ni Daniel Gabriel. So, ginagamit siya everyday, di ba?
sa pagsasalita pa lamang pagising mo, ginagamit mo na, 'di ba? Or nakasimangot ka pagising mo. Ibig sabihin, di maganda ang tulog mo, 'di ba? So every day of our life is ginagamitan ng komunikasyon. That is why communication is very important sa ating buhay. Okay? So thank you sa mga sumagot. And now let's start the session 2 na. Okay, share ko lang ang screen ko. Okay, bilis ng panahon. Session 2 na tayo. Naka-module 2 na tayo. Ang bilis-bilis ng panahon. Okay. Okay. So, module 2 pa rin tayo. And then session 2 tayo. So, yesterday session 1 yon. And now session 2, cooperating with others. So, how to cooperate with others? Let us see kung marunong kayo makipag-cooperate with others. Or you like to be alone. No? Or, is it good to be alone? Okay lang ba maging alone tayo sa buhay natin? Or is it okay na makikipag-cooperate tayo with other people? Okay? So, let us try to discuss this one. Okay, so at the end of this session, our objective are assess how you tend to work in groups, no? Matingnan natin kung paano kayo makipagsalamuha, makipagtrabaho in group, in team. Recognize that different personalities and approaches affect how a group performs its roles and responsibilities. So, ibig sabihin yan, makikita natin dito yung iba't ibang personalidad ng iba't ibang tao, no? Merong iba't ibang attitudes ang mga tao, behavior, kapag tayo ay nagsama-sama, working as a team, okay? And paano nakaka-apekto ito sa ating trabaho, no? Okay. So now, first, we will have a short review. So, let us see kung ano meron sa video and I will ask some questions after. Kaya makikinig at manunood and observe what happened to this video. Ay, sorry. Kaya lang ha, lakasan ko ng konti. Para makarinig nyo ng maayos. Kasi medyo mahina kapag cellphone ng gamit, no? Okay.
Okay. So, what can you say about the video? Anong masasabi natin sa video na yon? Okay, meron bang makakapag-share ng konti before ako magtanong ng question? Ma'am, Yes, Angelo? tulungan po. Yes, okay. So, tulungan. Pinakita Opo. sa video na mayroong pagtutulungan. Okay? Opo. Okay, thank you. Another? Meron pa ba? Gumawa po sila ng paraan para kuha yung prutas, ma'am. Okay, gumawa ng paraan Teamwork. para makuha yung prutas or fruits. Okay? Yes, Jude? Pagkakaisa po. Teamwork po. Pagkakaisa, sabi ni John Person. Yes, Jude? Teamwork po, ma'am. Teamwork. Okay. So, questions ako. Thank you sa mga sumagot. Okay. Hindi ko pa sinutan questions dyan. Okay. So, at first, ng kwento natin, pinakita doon yung mga squirrel ba yun? Am I right? Okay. So, Yes, squirrel, ma'am. yes. Kung mga squirrel na yun. Meerkat. Ano? Ang squirrel po sa forest. Mag- Ang meerkat po sa disyerto kasama ng mga lion. Ayan, taga doon sa Angelo. Ano tawag doon, Angelo? Hindi po doon. Meerkat po. Meerkat. Meerkat. Okay. Apo. Sa Lion King. Ayan, sa Lion King nga pala yun. No? Okay, so for example na lang, the first na nangyari sa mga meerkat ay hindi nila discover, 'di ba, na meron silang pagtutulungan, 'di ba? Natakot sila. Nakita niyo yung takot nila nung dumating yung agila. Agila ba 'yon? Ano po, ma'am? Vulture po ata. Ayun, vulture. Bakit ka lang? Hindi ako nanonood ng mga cartoons na. Okay. So, vulture. Okay, so nung dumating yung vulture na 'yon is may takot, 'di ba? Nakita niyo sa mga meerkat, 'di ba? So, merong yung fear nandun sa kanila kahit nasabihin nating madami sila, but may fear na nakikita natin sa kanila. And then, yung vulture naman is strong siya kahit mag-isa. Nakita niyo yung strong niya, 'di ba? Strong yung vulture. And then, no, so nakita nung kinuha ni vulture yung apple ba 'yon or mali na naman ako? Or anong tawag Hindi ba ko doon? din alam. Or basta fruits, okay. So, basta yung fruits. Bayabas. Okay, basta fruits yon, di ba? So, nung kinuha ni vulture yung fruit, okay, so anong nangyari doon? Na-realize ng mga meerkat na ano? Anong na-realize nila? That they need to be? May nakakuha ng pagmamayari nila. Kaya Yun. kailangan nila magtulong-tulong kasi Yes. wala sila kakainin. Okay. So, nagkaroon sila ng, ang tawag nito, tiwala sa kanilang mga sarili, and then nakabuo sila ng team. Di ba? And may isa, di ba, sumigaw? Nakita niyo yung isa sumigaw? Yay! Hanggang sumigaw na lahat. Nakita niyo yon? Yung papunta pa lang sila, yung papunta pa lang susugod, di ba? Sumigaw yung isa na laban. Kung sa atin pa, laban. Tapos sumigaw ang lahat, laban, kunwari, di ba? Laban lang sinabi. Until sumugod na sila sa vulture, di ba? Sinundan nila yung vulture. So, ibig sabihin, nung isa ay nagkaroon ng leader na strategy, no? Sumunod na rin yung iba. Okay, and then nakabuo sila ng team. That is why naging successful ba ang kanilang pagsugod sa vulture? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. apo. Yes. Kaso So, po, eventually, yung huli po na overjoyed po sila. yes, okay. So, na-overjoy sila. That is why, yung team talaga is need cooperation, di ba? So, na-overjoyed sa sobrang tuwa, nanalo. Di ba ganun tayo minsan pag nag-basketball tayo, di ba? Sobrang saya Yes, natin. Okay, na-overjoy Akala tayo. po natin, kunwari, nag-shoot po tayo, tapos nag-shoot po tayo agad. Kaya akala natin na-shoot, hindi pala. Okay. So, nagkaroon ng kampante na kasi akala nila winner na, di ba? So, na-overjoy masyado. And then, afterwards, hindi mo malaman na umiba na pala yung situation, di ba? So, let us tingnan natin tong picture na ito. So, ang picture na ito is all about nagagawa sila ng bahay ba or something. So, let us say na lang na bahay. No, loob ng bahay na lang. Factory kasi yan. So, hindi makita yung Ang carpenter po, ma'am.
Yes, ano pa? Parang carpenter po. Ano? Carpenter. Carpenter, ma'am. Okay. Mga carpenter, no? Carpentry yan, ginagawa nila, no? And then, so question tayo. Then, balikan natin yung picture. What do you see in the picture? Ano nakikita natin? Bukod sa mga tao? Mga wood po, ma'am. Mga wood? Okay. Yes, Anong ma'am. ginagawa na? Yes. And Mga then, gamit po. magamit sa carpentry. Do the workers take on different roles? So, meron bang pinapakita na iba't ibang ginagawa sa picture? Pare-pareho ba sila ng ginagawa o iba-iba? Hindi po, Hindi, ma'am. iba-iba. Iba po. Yun. Iba-iba po. Yes, iba-iba. Okay. So, iba-iba ang mga ginagawa nila. They have different roles na ginagampanan. Okay, bakit kaya? Why is that iba-iba ang kanilang roles na ginagawa? Why? Ma'am, sinusunod nila yung plano, ma'am. Sinusunod yung plano. Yes. Another. Para mabilis din matapos. Po yung matapos Yun. ginagawa nila, ma'am. Yan, okay. Para mabilis matapos yung ginagawa nila. So, that is why Dep- iba. Yes. Depende Andres. po sa po ng bahay, sa shape po ng bahay. Kaya po iba't ibang parts po sila. Yan. So, depende sa construction ng bahay, di ba? Kung anong gagawin nila, yung shape nila, kung unahin ba yung cabinet or gano'n, di ba? So, iba-iba ang ginagawa nila. Do you think the task of building a house is easy to accomplish? Sa tingin niyo, madaling gawin ang paggawa ng bahay? Hindi rin po, ma'am. Mahirap Okay. po. May, Yes, why? may madali, Why? ma'am, kung magtutulong-tulungan sila na gawin yung mga dapat nilang gawin. Yung Yun, kanya-kanya madali nilang kapag- ginagawa. Yes, thank you. Madali ka pa ng tutulong-tulungan. Yung iba na hindi madali. Can you elaborate your answer? Can you explain why? Bakit mahirap? Anyone? Yung pagdi-design po, ma'am, ng ano. Pagde-design ng bahay. Yes. Another. Bakit mahirap magtayo ng isang bahay? Anyone? Ano nasa isip nyo? 'Di ba? Mostly kayo, sabi nyo mahirap. Bakit kaya mahirap? Mahirap, Marami ma'am, kung pong wala kailangan kang gawin. Yes. Angelo? Marami po siyang kailangan gawin at yung hindi lang po siya basta nagtatayo, isinodrawing din po yung kung ano po yung magiging kalalabasan ng bahay. Then, finding the right space po kasi depende rin po sa laki ng bahay. Ayan. So, okay, thank you, Angelo. So, ibig sabihin, hindi madaling gumawa ng bahay because maraming parts na gagawin and maraming skills kailangan gawin, no? Hindi pwedeng isang tao lang magagawa ng bahay, isang buong bahay. We need more skilled workers, di ba? And yung skilled workers na yun is iba-iba sila ng role. Meron diyang magaling sa pagka-carpentry. Merong magaling naman sa pagmamasa ng semento. Di ba? Merong magaling sa pagde-design, pag-curving. And merong magaling sa pagda-tiles. Di ba? So, iba-iba ang skilled work nila. No? Iba-iba ang skills nila. And then, meron silang kanya-kanyang role na ginagampanan. That is why, meron tayong tinatawag na foreman. Di ba? Ibig sabihin, siya yung nag-guide, nag-lead sa team. No? Siya yung pinaka-leader. And the workers, yung ka-teammate niya. Di ba? And gina-guide niya yun. Sinasabi niya, ito unang gagawin natin. Unahin yung pagbubuhos. Unahin yung ganito. So, siya yung guide. So, ibig sabihin, sa team, dapat merong? Sa team, dapat merong? Yes? Operation. Leader. Okay. So, sabi nga ni Just, Operation. yes, dapat Teamwork. merong? Yes, dapat Teamwork. merong leader. No? And para magkaroon ng teamwork, dapat merong leader. And dapat si leader ay susundin ng ating ka-team. Hindi pwede naman, di ba, na magawa tayo ng bahay, kanya-kanya tayo ng gawa. Ako gawa nitong tiles, ako gawa nito. And then wala nang titingin sa inyo. Do you think it will become successful? Maging maganda ba yung bahay? Okay, di ba? Hindi, Hindi. ma'am. Okay, so hindi. Kung kapag ganun, ako gawa ng kwarto, ako gawa ng ganito. So maybe mag-iiba-iba yung hitsura niyan. That is why we need a leader, no? We need a foreman pag nagawa ng bahay to facilitate, to guide us, no? Kung anong gagawin natin, no? That is why sa picture na ito, kung nakita nyo, iba-iba sila ng role, but meron yan silang leader na nagtitingin kung tama ang ginagawa, no? Because sabi ko nga sa inyo, in a team, merong iba't ibang attitudes, no? Iba't ibang qualities ng tao,
'di ba? So that is why they need guide para para sila ay maging successful sa ginagawa nila. Kasi minsan tayong lahat naman ay tinatamad, 'di ba? Minsan naman nagkakamali tayo, no? Kahit sabihin natin magaling na tayo sa paggagawa is kakamali talaga tayo. That is why we need a leader na magtingin sa atin. Okay? And ayan. Does the task of building the house become easier if the workers do their own task? Kapag ginagawa ng maayos ng kanya-kanyang trabahador ang gawain nila, sa tingin nyo ay maging maayos at mas madali ang paggawa ng bahay? Yes, ma'am. Yes. Opo, ma'am. Yes. Sabi nga ninyo, cooperation. Di ba? Teamwork ang napakahalaga. When I say teamwork, no, hindi yung kanya-kanya. No, you have one goal, isa ang vision nyo, isa ang goal nyo, isa ang gusto nyo makamit. For example nga, karpintero. Ang gusto nyo makamit dyan is makabuo kayo ng magandang bahay. So, yan yung goal nyo lahat. Hindi pwede iba-iba kayo. Baka yung iba, ang goal niya magkapera lamang. Ang iba naman, nagtrabaho siya because wala, libangan lang. No, so you have the same goal dapat. Kapag kayo ay may the same goal na target doon na makagawa kayo ng magandang bahay, I'm sure the work will be easier and mas madali nyo matapos at mas maganda. No? So describe the role communication plays in the worker's ability to successfully build a house. Anong quality kaya meron ang worker kapag para makabuo sila ng magandang bahay? Ano kayang ability na meron sila? Besides from teamwork, yes, teamwork. Ano pa? Besides sa teamwork, dapat Communication. communication, Pagkakaisa. and then Gumawa ng plano. gumawa ng plano, and pagkakasundo, and Pagtutulungan po. pagtutulungan, and Pagkakaintindihan. pagkakaintindihan, at lahat ng sinabi nyo is short, dapat ay you need to follow. Okay? To follow the leader. Di ba sabi na, follow the leader. Follow the leader. Because leader knows best. Because siya yung nakatingin sa inyong lahat. No? Alam niya. Kasi tayo minsan, kapag gumagawa tayo, akala natin tama lang ginagawa natin. But kapag tinignan ng ibang tao, sinasabi nila, ay, ba't ganyan? Kulang pa to, kulang to. Di ba? So, ibig sabihin, we need to follow. No? Hindi sabihin, nangingialam ka, magaling ako dito. No? So, if you have a leader, you need to follow. No? Kasi siya yung nakakita. Ibig sabihin, siya yung nag-judge sa iyo. Okay? So, ayan. Okay, so sabi nga, wala pa na tayo. Okay, so think about yourself when you're working in a group. Let us, imagine, do you perform your task well? Why or why not? How do you describe yourself working in a group? Imagine natin yung mga pangyayari sa buhay natin na nakipag-group tayo. Sa laro, sa bahay. Imagine natin ha. And then, anong ginawa mo dun? Na-perform ba ng maayos yung sarili mo or nakipag-away ka lang? Any experience? Anyone can share? Perform ng maayos, ma'am. Okay, Andrea, can you share? Naka-perform ng maayos. Anong situation yun, Andrea? Can you give an example? In game and sa ano po, ma'am, sa activities. Leader po. Okay, anong klaseng activity? Sa school or something ganon? Saan? Kwento mo naman. Sa event po sa laba, ma'am, yun na lang po yung kasi mas marami akong experience dun. Event sa laro? Sa Okay. Opo. Okay, anong klaseng laro? Battle Royale game po. Okay, sige. Na you need po ng leader para po manalo. Ayan. So, nagawa nyo ba ang role nyo doon? At naging successful ba? Yes. How about the others? Can you share something na hindi naging successful? Yes, Angelo. Naging successful pa. Pwedeng naging successful or hindi. Okay po. Yung sa experience ko naman po is sa choir po, ma'am. Okay. We have different job but same goal po.
One goal lang. Ang manalo po dun sa contest. Mm-mm. And siyempre po pag choir po, iba't iba po ng tono. Mm. So, iba't iba po yung nagtutulungan dun sa isang tono, yung iba po nagtutulungan din sa isang tono. So, may onting hindi pagkakaintindihan kasi medyo magulo and first time po yun. So, Ayun. hindi po naging successful yung namin, yung aming work po. Ayan. So, ibig sabihin kulang ng leadership or teamwork, di ba? Apo. Okay, yun. So, kita natin yung maging result kapag talagang you are not working as a team. Okay? That is why we need to study this one dahil mahalaga ito sa buhay natin. Okay? So, let's continue. Okay, share ko na lang ulit ang aking screen. Okay, anyone na mag-share, pwede kayo magsabi ha kapag tayo ay nag-lesson. Okay? And then, sabi nga dito, in order to accomplish the task, para matapos nyo ang trabaho nyo, a group needs to work well together. So, kailangan natin magtrabaho in a group ng sama-sama. Okay? Walang hihiwalay. The members need to communicate and encourage one another. Kapag mayroon ng gustong sumuko, ayoko na, hindi ko na kaya. You need to encourage them, no? Kailangan, kaya natin to. Di ba ganun tayo pag naglalaro tayo basketball, volleyball, di ba? Merong isa na umiiyak na. So, you need to cheer them up, di ba? Or lift up natin sila. Okay, encourage them. Often, different personality will come out. Talagang sa isang grupo, talagang lalabas yung pinakatunay na pag-uugali. Di ba? So, that is why you need to adjust. Some will want to take over the process. Meron diyang iba, kahit hindi leader, so talagang gusto nila sila nasusunod. Because yun yung pag-uugali ng isang tao, di ba? Some will want to encourage others. Yung iba naman, sige, gawin natin to. Sundin natin yan para matapos na tayo. No? Para maging maayos yung work natin. Some will not say anything at all. Yung iba naman, tahimik na lamang. Di ba? No comment. No? Meron mga ganun sa grupo natin, di ba? When working in a group, it is important to have a mixture of these different styles. Sa isang grupo, andyan yung iba't ibang klase na yan, no? Sabi nga nila, ma-leader kahit hindi leader, no? Iba naman, quiet lamang, bahala kayo dyan, susunod na lang ako, di ba? Iba naman dyan ay, okay lang yan, gawin natin, di ba? They are encouraging one another. So, iba-iba po ang ating kasama, lalo na yung mga, kayo nga na meron kayong mga kalaro, sa basketball or sa choir or sa trabaho, may co-workers kayo, di ba? So iba-ibang ugali. And that is why how to handle this one, no? How to handle different qualities or styles ng mga tao sa isang team. Okay? Okay, now let's try. Meron ba yan sa worksheets natin? Tingnan natin kung wala sa worksheets natin. Meron na. Okay. So let us try to answer. Okay. Let us try to answer the worksheets ng mabilisan. Ito naman ay working in a group assessment. I-assess lang natin kung ano yung sa inyong sarili. Ha? Huwag niyong sabihin na ito yung nilagay ko kasi ito yung best. No. Kung ano yung pag-uugali nyo talaga. No? Kung ano yung ikaw talaga. No? Be honest. Okay. So let us answer na. Just check 3 boxes. 3 lamang, ha? 3 boxes kung ano. Complete the table below by reading the list and check in 3 boxes that describe how you work in a group. Paano ka makipagtrabaho sa isang grupo. 3 lamang na best. I know lahat yan ay meron kayo. But ano yung pinaka-the best 3? 3 pinaka-best of the best mo. Okay? Number 1, stay quiet for some time and then join in. Feel uneasy or uncomfortable and wish you were working alone. Gusto mo na hindi ka komportable kapag maraming kasama, di ba? Mas gusto mo mag-isa ka na lamang. Want to lead, gusto mo maging leader. Encourage others to make contribution. Sinasabi mo, kayo naman, anong suggestion nyo? Okay? Come up with new ideas. Ikaw yung nag-share ng new ideas sa grupo. Interrupt others to ensure your point is made. May nagsasalitang leader. Ini-interrupt mo siya para masabi mo agad yung gusto mo. Keep the group focused on the task at hand.
So, ikaw ba ay talagang pinofocus mo yung group? O, ganito ha, diretso tayo. Huwag kayong munang mapadistract. No? Make everyone relax and promote harmony. So, hindi ba kayo pressure na sa grupo mo? Relax lang. Get frustrated when there is too much talk and not enough decisions and action. Nainis ka kapag marami nagsasalita. No? Wala pa namang ginagawa. Make peace between those team members strongly disagreeing with each other. So, kung meron nagtatalo, nag-aaway na, ay ikaw yung nag-aayos. So, okay na yan, tahimik na tayo ha, ayusin na natin, gano'n. Ito yung mga 10 na meron tayong sa ating working in a group, but where is the 3 best for you na ginagawa mo? Okay? Check lamang. Okay. Count ako ng 10. Tapos na ako, ma'am. Okay. Na po, ma'am. Okay. Okay. Now, let us share your answer. Yung mga hindi pa nagsasalita, ang tawagin ko ha. Okay. Hindi ko makita yung iba. Stop sharing ko muna. Okay. Charles Sherwin, are you there, Charles? Ma'am. Sherwin Lalayka, yan. Can you share to us, Sherwin, kung alin dyan yung top 3 best mo when you are working in a group? Pakita ko ulit, ha? Wait lang. Wala ka nga palang worksheets pa. Okay, so alin dyan? Ayan, alin dyan, Sherwin, ang 3 best for you? Na ikaw yun. Ma'am. Feel uneasy. Okay. Feel uneasy and uncomfortable. Okay. Another. 3, Sherwin. Let's keep the group focus on the task at hand. Nasaan yun? Number 7 po. Number 7. Okay, keep the group focus. Okay, next. Session 10, ma'am. Okay, make peace between those teams. Okay. So, maganda yung mga napili mo, Sherwin. And why? Why is that number 2 is napili mo? Feel uneasy or uncomfortable and wish you were working alone. Bakit ganun ang best mo sa sarili mo when you're working in a team? Bakit, Sherwin? Hindi ako, ma'am, komportable pag ako lang mag-isa. Mas komportable kang mag-isa? Parang, mas komportable po ako pag may kasama. Okay. Okay, so hindi siya number 2 kasi number 2, wish you were working alone. Gusto mo na alone ka lang. Okay, so ibig sabihin, gusto mo ng team. Okay. So thank you, Sherwin. Another who can share? Ma'am. Oh, yes, Jude. Okay, Jude. Hi po, ma'am. Stay quiet for some time and then join in. Okay. And then? Keep the group focusing on the task at hand. At hand. Okay. And? Make peace between the team members strongly Disagreeing. with each other. Yan. So, almost the same kayo with Sherwin, Okay? Thank you, Jude. Okay, so now, na-assess nyo na yung sarili nyo. Okay? Kung ano yung best 3 sa inyo. So, keep that muna. Then, as we go on, tingnan natin kung tama ba ang best of best nyo or you need to change it, no? For the betterment. Okay, now, look at the picture. Ito ay isang basketball game. Diba? So, pinaka-popular kasi na teamwork, merong teamwork is the basketball game, di ba? Pinaka-popular talaga yan. Na dyan talaga ilalabas the qualities and skills ng bawat isa. Ilalabas talaga. And now, so, sino sa inyo nakapaglaro ng basketball? Lahat ba ng boys and nakapaglaro? Girls, nakapaglaro ba ng basketball? Kahit Yes, naman ma'am. girls, nakakapaglaro ng basketball, di ba? Yes, Hindi ma'am. ako naglalaro niyan, ma'am. Ma'am, ako po, ma'am. High school po Okay. yan po.
Yes, okay. Merong mga girls na naglaro ng basketball, no? Especially in our high school and college life, meron yan. So, how about the others? Lahat ba ng boys? Si Angelo, si Opo. Charles, si Justin, Opo, si ma'am. Daniel, si Joshua. Ayan, nakakapaglaro na ba? Okay. John Person, Donald, nakapaglaro ng basketball, Donald, hindi pa Donald. Bunso. Yes po, ma'am. Po, ma'am. Ayan. Ayan, kahit si Donald ay maliit pa, ay nakapaglaro na din. Okay? So lahat, I think lahat kayo ay nakapaglaro na ng basketball because ito ay pinaka-game ng mga Pilipino. Okay? So now, may sa basketball game, meron diyang winner and huwag natin sabihing loser kasi bad yung loser. Winner and non-winner. Okay? Huwag naman loser. Okay? Pangit yung term na loser. Kasi hindi naman sila loser eh. Hindi lang sila winner. Okay? Okay, so we have the winner and the non-winner na team, di ba? So, for example, Team A and Team B ang nanalo sa Team A. Okay. So, diyan makikita natin how you handle sportsmanship besides from teamwork. Okay, now let us describe bakit sa isang basketball game ay merong winner at merong non-winner. Okay, anong pagkakaiba ng ginagawa ng winner at non-winner? Okay? Ma'am. Ma'am, nakikita. Okay. 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 Okay, wait lang ha. Isa-isahin natin. Okay, so winner, example lang to. Magsabi kayo sa akin na, for example, ang winner has a game plan. Meron silang plano. Yung kaya sila naging winner. And yung mga non-winner, yung mga talo, is wala silang strategy. Wala silang plano. That is why natalo sila. Another. Game ng laro. Yes. Another. Ano pa? Can you give me bakit kayo nanalo yung team na yun? Why? Sige Ma'am, nga. nagkakaisa po siya. Nakikinig sa coach. Nakinig sa coach. Yes, Okay. ma'am. Nagtutulong po, ma'am. Yung talo, Ha? ma'am. Ano, Donald? Nagtutulungan po sila. Nagtutulungan. Okay. Nagtutulungan. Yes, Angelo. Kaya po merong non-winner kasi po kung yung Yes. sa winner po is kapag sa team po kasi dapat po meron tayo yung votings po, dapat tinatanong natin kung nag-agree ba sila. Ngayon po, yung non-winner po, pwede po kaya po sila natalo kasi po may iba po hindi nag-agree tapos nagkaroon po ng argument. So, Okay. nag-iba-iba sila ng way imbis na dapat one way lang sila. Sige, nag-iiba ng way. Ang isulat ko dito, nag-iiba ng way. Okay? So, ibig sabihin, hindi sila pumapayag doon sa sinabi ng coach or ng isa, yung suggestion, nag-iiba-iba sila. Okay? Ibig Kumbaga sabihin, hindi po naging teamwork. okay, no teamwork. Okay? Ayan. So, we have iba-iba, di ba? Meron, ang kaya sila naging winner because may plano sila, nakikinig sa coach, nagtutulungan, and kaya naging non-winner yung iba is no strategy, wala silang strategy, nag-iba-iba sila ng way, walang pagkakaisa, walang teamwork. And now, Natapos niya, ma'am. ha? Okay, doon naman tayo sa individual. Hindi ko pala nasulat. Doon tayo sa individual. Ibig sabihin, sa kanya-kanyang player. Hindi tayo sa group naman. Okay? Doon naman tayo sa individual. Ano kaya merong quality sa bawat player na yun? Bakit sila nanalo? Yan sinabi natin. Example, listens to the coach. Bawat player nakinig sa coach. Kaya natalo naman yung kabila because relies on himself alone. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan nila yung sarili lang nila. Hindi sila nakikinig sa coach. Another, ano kayang quality bawat player meron? Cooperation, ma'am? Okay, nakipag-cooperate, di ba? Nag-cooperate yung isang player doon sa isa pang player. Di ba? Di ba merong iba't ibang role yan? Merong forward, merong guard, di ba? May guard, may forward. Ano pa meron sa basketball? Yan. So, May MVP. MVPs, yan, after, ma-awardan sila kapag maraming score, di ba? So, merong forward, merong guard, Center.
center, ayan. Yun yung mga individual role. So, ibig sabihin, nakipag-cooperate sila, no? So, yung guard talaga is naging guard. Yung center is naging center. And yung si forward, naging forward. Hindi yung, ay, ako na mag-shoot nito, bahala ka dyan. Gusto ko maka-points. No? May mga ganun no? Relies on himself. Di ba? Hindi nakikinig. Pag sabi, pasa dito, pasa. Mag-i-score doon. Ano, Donald? Yung point guard, tapos yung shooting guard po. Ayan, point guard, shooting guard, di ba? So, yung iba naman, gusto sila mag-shoot. Kahit na meron naman dapat na gustong kumuha doon, di ba? Or siya ang naka-design. O, pasa dito. Ayaw mong ipasa. Kasi gusto mo ikaw, pasikat ka. Di ba? So, you are not cooperating. Hindi kayo mananalo sa ganyang situation. Dapat, you work as a team. That is why in a team, merong iba-ibang role na ginagampanan ng bawat isa. At kapag may cooperation, may teamwork, no? Gagampanan mo kung ano yung role mo doon is talaga maging successful kayo. Mananalo kayo sa isang game. Okay? So, thank you sa mga nag-share. Sabi nga dito, mga bata, teamwork is important and cooperative team members are needed to achieve a goal, no? Ibig sabihin, teamwork ng kabuuan, importante. Sa isang grupo, dapat teamwork kayo, di ba? Then, bawat isa dapat may cooperation. No? Cooperation. Wag kang, kung siya din nakashoot, hayaan mo at i-support mo lang siya, makipag-cooperate ka. No? Support your member. Okay? Para ma-achieve mo yung goal nyo na manalo. Or kung ano mang goal sa isang grupo. Kapag sa isang company, di ba, may leader. So, listen to your leader and then, dapat meron kayong isang goal, no? Hindi pwedeng iba-iba tayo ng goal. Yung isa ang goal niya, maging sikat. Makapag-shoot ako nito, maging sikat ako. Okay, isa naman ang goal is makaganti sa kalaban. Yung isang goal naman, yung isa is manalo. So, hindi pwede. Dapat meron kayong the same goal na manalo tayo dito as a team. Okay? So, let us read the scenario muna, no? Meron tayong scenario dito. Ipapa-act ko sana to. Pero sa bahay na lamang, no? Mag-act okay sa bahay nyo. So, basahin ko ha. Renovations are complete and the new office space is ready for people to move into. So, may bagong office at ready nang lumipat ang mga trabahador doon. A group of co-workers has been called together to plan the move. Pinamiting ang mga worker doon sa bagong office para sa paglilipat nila, anong gagawin. A leader has been selected but everybody else roles need to be determined. So, may leader na silang napili. Okay? Pero merong iba-iba pa din na role, bawat isa. This is the first time you have met as a group. First time yung magkita-kita as a grupo. You need to discuss the location of people's desk, saan ilalagay yung mga mesa, saan ilalagay yung upuan, yung photocopier, yung printer, at lahat ng gamit sa office, saan ilalagay. Magde-decide kayo and mag-decorate kayo, pagandahin yung office. You all need to determine the steps necessary to accomplish the task and the roles and responsibilities of those in the group. So, dapat ay malaman nyo yung step na gagawin na para ma-accomplish ng bawat isa yung trabaho. And now, can you read this one? Yung una, itong This is so exciting. Si Dan. Okay, pwede bang basahin yung Dan? Okay. So, sino maging Dan? Lalaki. Lalaki to. Dan, si ano na lang? Lalaki dapat pa. Okay, si John Person. Ikaw si Dan, John Person. Tapos, ikaw naman si Carl. Sherwin, ikaw si Carl. Tapos, si Bea naman, si Jerseline, si Bea. Tapos, si Jenaline naman, si Rose. And, si Dali naman, si Andrea. And ang maging you, si Angelo. You. Ibig sabihin, ikaw gagawa ng sarili mong sasabihin.
Okay? Ma'am, Ah. nakalagay po ba yan dito sa module? Nandiyan yan sa module. Anong page po yun? Hindi ko po maano. Di ka lang ha, wait Hindi ko lang. po basa dito. Titingnan natin. Nasa 31. Page 31 po. Ayan, page 31. Okay. Ayan, page 31. Thank you. Okay, so let us try na. Okay, Ma'am, Dan. wala pa po akong module, ma'am. Ito na lang, basahin mo. Nasa screen. Kita mo ba? Maliliit po. Maliit. Siya, sige. Yun na lang meron munang module. Sige, Pag naka-mobile mo, pwede po i-zoom in yung yung sige. share screen. Ayaw nga, no? Oo nga. Sige, ako mag-zoom dito. Okay. Sige, so, wait for a while. Okay, so start tayo. Kay Dan muna tayo. Sino si Dan nga? Si John person? Okay, basahin nga. John person, si Dan. Sige po. Okay. This is so exciting. Let's get more computers and also an espresso machine and TV for reception area. Okay, next tayo. Ayan, si Carl. Sino nga si Carl? Sino Carl? Sabi ko kanina. Sige, si na lang ang Carl natin, si Donald. Okay ba sa'yo, Donald? Donald, kaya? Okay. Sige, si na lang. Si Joshua, andyan ka, Joshua? Yes, ma'am. Ako po. Ayan, sige. Go. I know exactly what to do. Resting time listening to all ideas. Okay, sabi ni Carl, no? Next tayo. Si Bea. Sinong Bea? Ma'am, ako. Okay, go. No. I don't think we can do this. Your Hindi ideas yan. won't work. Hindi yan si Bea. Ito si Bea. I have Sa ideas. taas, ma'am. I have ideas, but maybe they're not good enough. Just ask if you'd like to hear them. Okay. Next tayo. May patuloy. Sino si... Wait lang, may pumasok. Okay, so sino si... Ano ba yan? Patingin nga na ano nyo. Ng inyong... Yan. Si Deli. Sino si Deli? No. I don't think we can do this. Your ideas won't work. Yan. Okay. And then, sino naman si... si Rose. Sino si Rose? Sino si Rose? Wala? Andrea? Sino ba yung si Rose na sinabi ko? Mama ko na lang. Mama ko yung Deli. Okay. Okay, sige. Go. Sinong Rose natin? Go. To this guys. We're a team. Let's listen to everyone ideas. Okay. And now, si Angelo naman. You. Mama niya, sarili kong sagot. Yes. Narinig mo kanina yung mga sinabi nila. So, ano yung sa'yo? Okay. Pwede ba ako dito na kunwari leader, ganon? Pwede naman. Okay. Let's vote for any ideas and see who agree and who disagree. Yan. Okay. Thank you, Angelo. Okay, so nakita natin doon, meron tayong, balik ko lang ha, sa maliit. Okay. Kita natin dito na merong mga iba't ibang personality, no? Ang bawat isang grupo, no? Isang miyembro. Pamit mo na ako. So, sa isang miyembro na isang grupo. Meron dyan na, sabi nga ni Dan, this is so exciting. Let's get more computers and also an espresso machine and TV for the reception area. So, meron dyang tao na positive, di ba? Mahirap gawin, pero sabi niya, exciting, di ba? Hindi siya natakot or mapapagod, di ba? Then, meron naman dyan, sabi ni Carl,
I know exactly what to do. We're wasting time listening to all ideas. So, sabi niya, ano naman siya? Anong klaseng tao kaya to, no? Parang na-disagree siya, di ba? Ano ba, nagsasayang tayo ng panahon sa pag-uusap na to. Di ba? Gumawa na tayo, sabi niya, di ba? Mainipin siya. Then sabi ni Bea, I have ideas, but maybe they are not good enough. Just ask if you'd like to hear them. Negative naman si Bea. May idea siya, pero ang sa tingin niya, hindi maganda. Di ba? Parang hindi siya confident sa sarili niya. Then meron naman dito si Deli. No. I don't think we can do this. Your ideas won't work. Ganun din. Disagree din siya, di ba? Negative din. Hindi tayo maging tagumpay nito. Ito maging successful. Hindi ito maging okay, no? Parang ganun si Deli. And sabi naman ni Rose, we can do this, guys. We are a team. Let's listen to everyone's ideas. Ito naman, si Positive, di ba? Kaya natin to. Encouraging siya, di ba? Nag-encourage ng tao. Kaya natin to, sabi ni Rose. Okay? And then sabi naman ni Angelo, mag-vote tayo ng anong gagawin natin. Okay. So now, let us identify ng bawat quality ng bawat tao. Ayan. So we have, lakihan ko para makita nyo. Ayan. So we have, let us recognize that individuals making up a team may have different personalities and approaches. Some examples of individual personalities in this activity are the following. Ito yung mga pinapakita dun sa grupo, no? So meron dong group leader. A strong leader tries to speak clearly and listen effectively. Sino doon? Sino doon yung nag-speak ng clearly and listen effectively? Sino ang group leader doon? Sa tingin nyo? Si Angelo, ma'am. Si Angelo, okay. The group leader... Si Dan, ma'am. Si Dan? Okay, si Angelo ito, okay? The group leader needs to clearly explain the objectives to the group and keep the group on task. Hindi man masyadong nasabi ni Angelo lahat, but the way na mag-suggest, mag-vote, okay, so parang leader na siya. As the person's responsible for developing the plan. Siya dapat yung nagplano, si leader. Leader tries to involve all the discussion. Siya dapat yung kaya natin to, tama si ganito. 'Di ba? Ano yung suggestion nyo? Ano yung mas mabuti natin gawin para mas madali, no? Walang away. Si leader yon. Meron din diyang quiet or shy person. Has a lot of very good ideas but won't say anything until someone asks directly. So, yung dapat walang salita yon. Pinasalita ko si Angelo para lamang may leader kasi wala masyadong nakitang leadership style doon, 'di ba? So, doon sa kung walang sinasabi, walang laman ang sinasabi, kaya pwede ring shy person siya. Diba? Quiet lamang. Hayaan ko na kayong mag-away dyan. Basta kung anong gagawin nyo, gagawin ko din. What do you think is the shy person in this activity? So, yun na nga yun. No, yung walang sinasabi. No, wala sa discussion. Domineering person wants to take over the discussion. Nagpuputol-putol, ma'am. Ma'am, putol-putol po. Putol-putol po, ma'am. Doon na po putol-putol. Ma'am, di Putol-putol po, ma'am. Ma'am, putol-putol po. Okay. Baka wala sa Bigay po kayo lisan. Ma'am, putol-putol, ma'am. Nagpuputol-putol, ma'am. Ma'am, di ko maintindihan. Ako. Okay.
Okay. Okay. Putol-putol, ma'am. Ma'am. Putol po. Sige. Tama. Ako na muna, teacher. Wala na si ma'am. Ako na, teacher. Ako na. Raulo ka, Justin. Oh, quiet. Pro. Raulo ka, Justin. Quiet. Raulo ka, Justin. Okay. Bumili ako. Pa, ma'am, po. Ayan. So, nag-refresh lang tayo para baka nag-ano na yung mic natin. Okay? So, start na ulit tayo. Share ko lang ulit yung screen ko. Mute tayo ng microphone ha para hindi masyadong magputol-putol din ako. Ayan. Okay. So, we have the domineering person, no? Doon sa activity natin who wants to take over discussion and lead the group. Okay? Sino doon yung domineering? Si Carl, di ba? Sabi niya, we're wasting our time. Sabi niya. Okay? And then, meron din tayong disagreeable person, has a negative attitude. No? Merong negative attitude. Sino doon yung may negative attitude? Si Deli, di ba? Yan, si Deli. Sabi, no, I don't think we can do this. Di ba? Negative siya na tao. And then, meron naman din ang encouraging person. Make sure that everybody is heard regardless of their background or ideas. So, siya naman yung nag-encourage. Sino dyan? Si Rose. Okay. We can do this, guys. Sabi niya, di ba? Nag-encourage siya. Kaya natin to. Okay? So, yan. And then, meron dyan ideas person. Gets very excited in the group and loves brainstorm. So, sino naman yung excited dyan? Si Dan. Di ba? Si Dan ang excited and then meron siya mga suggestion kung saan ilagay, ano ilalagay. Si Dan naman yung encouraging person. Ideas person. Ulitin ko ha, sa isang grupo, meron diyang iba't ibang quality. Meron diyang group leader, merong quiet or shy person, meron namang domineering person, meron diyang disagreeable person, merong encouraging person, and meron diyang ideas person. Okay? Those are the different personalities and approaches of a team na meron tayo, no? Different member of the team. Okay? So, basahin ko lang to ha. Working collaboratively in a group requires people to be respectful and to be good listener. Okay? Para magkaroon ng Wala. Nakamute ka, ma'am. Ayan. Hindi niyo ako narinig kanina pa? Ayan. Opo. Okay na po. Ayan. Okay. Ano nangyari sa ano na to? Okay. So, sabi nga dito, ulitin ko ha. So, meron tayong group leader, merong quiet person, may domineering person, merong disagreeable person, and meron tayong encouraging person, and merong ideas person sa isang team. Those are the different personality and approaches, no, sa isang grupo. So sabi dito nga, working collaboratively in a group requires people to be respectful and to be good listener. Okay, dapat daw marunong tayo rumespeto sa ideas ng bawat isa and be a good listener sa ating mga kasama and especially to our leader.
They offer ideas without interrupting. Okay? So, dapat mag-offer tayo ng idea na hindi tayo nakipag-interrupt doon sa nagsasalita. No? You can raise your hand or mag-excuse me kayo. Excuse me po, pwede po ba ako magsalita? Ganun. Ask the opinions of others and are accepting of differences. So, tumanggap tayo ng opinion ng bawat isa. Hindi yung ikaw lang nasusunod. They stay focused and move the group towards accomplishing the task or goals of the group. Okay, focus lang tayo dun sa task na gagawin, no? So, walang halong iba. And then, to become an effective and cooperative team member, kung kayo ay nasa isang grupo, ito yung dapat ninyong gawin, no? Interact with and includes others in courteous, respectful way, and honest way. Okay? Makipag-usap ka ng may magalang, respeto, at honest na paraan. Is respectful of differences in opinions, culture, and intensity. So, respeto sa kanilang opinion, respeto ka sa kanilang kultura. Kung meron kang kasama na, di ba sa isang grupo meron tayong may mga Bisaya, merong Tagalog, merong Waray. May iba't ibang kultura yung mga yan, no? Na kanilang kinalakihan. So, you need to respect. Okay? Provides opinions and ideas and seeks the opinions and ideas of others. Magbibigay ka ng idea and then respetuhin mo rin yung idea nila. Okay? And then, negotiates and discusses ideas while being flexible to meet the goals of the group. So, mag-negotiate tayo ng, for example, nagkamali yung decision nyo. So, dapat flexible ka. Paano to ibalik sa tama? Okay? So, discuss with the group ng pagkakamali and adjusting. Performs identified tasks to meet goals of the group. No? Dapat alam nyo ang gagawin ng bawat isa para makamit nyo yung goal nyo. Listens without interrupting. Makinig ka muna. And then afterwards, kung meron kang opinions and ideas, so after ka na magsalita, no? You listen first, no? Listen before you complain. Okay? Then, is aware of own emotions, thoughts, and feelings, and keeps them under control for the good of the group. Kung meron nang nag-aaway, then let the emotion mag-down muna, no? Pakalmahin muna ang bawat isa. Kung sobra namang na-depress siya, umiiyak na siya, so pakalmahin muna bago mag-proceed sa another task, no? Dapat ganun tayo, no? You need to control the emotions of everyone. Okay? Then, kung for example, may nagalit na sa bawat isa, so control, and then, bago kayo magpatuloy sa task or bago magbigay ng another idea. Kasi kung magbigay ng idea na may nagagalit na, so there's a possibility na hindi mo na makontrol yung group, magkakaroon na ng kanya-kanya, di ba? Aalis na yan, mag-walk out na yan, hindi nagagawa, tatamarin na. So, you need to control the emotions of the group, no? Their feelings. Kung medyo malapit na magalit yung isa, then relax muna, no? Relax nyo muna yung pag-uusap, no? Huwag mo na ipagpatuloy. Then, moves the group towards resolving conflict if it exists, so goals can be met. So kapag may conflict, may hindi pagkakaunawaan ng bawat miyembro ng isang grupo, kailangan upuan nyo muna at pag-usapan, no? Bago pumunta dun sa plano. Because it will never become successful if there is a conflict between the member. Okay? So hindi pwede yung hindi pwede mayroong hindi pag-uunawaan. For example na lang, sa trabaho natin, sa isang grupo kayo, sa isang office, nag-aaway yung dalawang miyembro nyo, dalawang tao. Sabi ng isa, sabi ng leader nyo, pwedeng pakibigay to kay Maria at sabihin mo, iserox na ng madami. O dahil hindi kayo friend ni Maria, binigay mo lang sa kanya without telling sa mga sinabi ng boss mo. So, apektado ang trabaho if there is a conflict, no? So, kung example naman, nasabi mo, and then si Maria naman, di nakikinig kasi nga, ayaw niyang kausap ka. Diba? So, hindi pa rin maging successful. Nasabi mo man, because you are professional, kahit na mag-away kayo, trabaho is trabaho pa din, but si Maria ay hindi ganun. Diba? So, hindi naging successful yung gawain niyo. Diba? So, you need to settle down the conflict
kung hindi maging maayos dapat sa work, in terms of work, dapat sabihin, maayos tayo pagdating sa work. But in personal life, at tayo magkaaway. Diba? Or for example, sa basketball team natin, kahit na kayo ay magkaaway, you need to cooperate each other. Diba? Magtulungan kayo kahit kayo magkaaway, kahit kayo ay magka-rebel sa jowa. Diba? So you need to cooperate and listen to each other. No, hindi pwedeng ayoko nga. Dahil kaaway kita, ayoko nga pasahan ka ng bola. Diba? May mga ganong sistema. I know that, no? And then, so that is why you need to settle it down. Hindi man kayo magkasundo personally, but dapat magkasundo kayo during your work as a team. Okay? So, naintindihan na ba ako? Naintindihan ba ako, Charles? Yes, ma'am. Okay, sige. Yes, ma'am. So, these are, Yes, ma'am. yes, thank you, dapat na meron tayo as a team. Kung wala kayo nito, is talaga, kung natamaan kayo doon sa mga sinasabi ko, meaning you need to change it and adjust it. No, para naman maging good member kayo or maging good leader kayo someday or kahit ngayon sa inyong hinaharap sa buhay. Hindi lang naman ang pagiging leader sa trabaho or sa laro eh. Maging leader ka din sa buhay nyo. For example, ikaw yung panganay, di ba? Dapat leader ka because ikaw yung panganay. Baka naman si bunso pa ang nagli-leader sa bahay. Di ba? Kasi nga kulang ka ng ability na makipag-teamwork sa mga kasama mo sa bahay. No? Ba't di ako pinapakinggan ng mga to? Okay, so you need to adjust and you need to know why. Bakit kaya di ako pinapakinggan ng mama ko? There's something in me, di ba? There's something in my attitude na bakit di ako pinapakinggan. O isipin mo, ay, di ako pinapakinggan ng mama ko dahil nung ako nag-suggest, ako gumawa, pumalpak ako. Diba? So, bakit kaya ako pumalpak? Saan ako kulang? Okay? So, yan yung ating dapat malaman. Kasi, ay ma'am, yan lang ay pag nagtrabaho ka lang naman. No. Being a leader and being a team member is not only in work, not only in a game, but also in our house, in our home. No? Tayo yung leader minsan dyan. Diba? So, you need to work it out para maging good member ka. Si mama ang leader dyan, halimbawa. Tapos si mama nagsabi, oh, anak, ito gagawin natin, ikaw magluto, ikaw naman bunso, ganito, ganito. Eh, ikaw naman ay nagagal ka agad. Ako na naman, di ba? Binigyan ka, sabi nga dito, di ba? Binigyan ka ng responsibility ng isang leader because kaya mo siyang gawin at pinagkakatiwalaan ka, no? So, hindi pwedeng magreklamo ka ng, ako na naman. Ibig sabihin, ikaw binigyan yan because you are best dyan sa area na yan. By example, ikaw nga magluto, Charles. Okay, ako na naman magluto because nga ikaw yung magaling magluto sa family. Alam nga, palutuin natin si bunso na hindi marunong magluto. Ako na naman, o di ba? So, tandaan natin, you are given the task, you are given that role because you are best of that role. Sa basketball, di ba, ikaw ang forward. Dahil magaling ka mag-forward, alam ni coach yan. Ikaw ang naging shooter because alam ni coach na ikaw magaling mag-shooter. Di ba? So, meron ganong sistema tayo. Di ba? You should know that. Hindi tayo magreklamo na lang, no? You need to cooperate, no? If you want to suggest that in a nice way. Pwede po mag-suggest, ma? Di ba? Para sa tingin ko, ma, magaling si Andrea magluto kaysa akin. So, pwede bang siya na muna, ako naman maghugas? In a nice way, no? Huwag naman tayo, ako na naman, lagi nila ako, ako. No, I know na ganun tayo minsan, di ba? Kasi, sino mag-react? Parang may nagre-react. Ako Ayan, no? Si Angelo. Ano nang react mo, Angelo? Si Kuya po kasi laging ganun. Ayan, si AJ. Ayan. Pero totoo naman po yun. Diba? Because si AJ is magaling magluto. That is why si AJ laging nagluluto. Diba? Opo, siya pa lang nag-aasikaso. Ayan. Kaya nga siya ang binigyan ng responsibility na gano'n because dyan siya magaling. Diba? For example na lang, Angelo, bantayan mo tong bunso mong kapatid. Sinabi yan sa'yo because ikaw yung
pwede nilang pagkakatiwalaan. No? Opo. Ayan. So, kaya kung magreklamo man, in a nice way. Okay? Para yung teamwork sa family ay hindi mawawala. Kasi kapag ganyan, ang teamwork natin ay mawawala. Yung family, magkakatampuhan na kayo. Or, Opo. Magkano po yung yung relationship po. Ayan, yung relationship towards each other ng kapatid, ng mama, di ba? Magtatampo ka na kasi ikaw na naman lagi or sabi na naman na or nasabihan ka ng hindi maganda or ganyan. So, dapat talaga, sabi nga, communication in a team is napakahalaga, no? And respect kung ano yung suggestion nila. Kung napagod na naman sila and kailangan mo rin mag-take over, di ba, sa isang game, may sub, di ba? Substitute, di ba? So, dahil napagod na siya, for example nga, si Kuya, halimbawa, napagod na. Okay, pwede mag-suggest si Kuya. O, pwede bang kayo muna magluto at may gagawin pa lang ako? In a nice way. No? Hindi naman lagi tayong, kayo na nga, lagi na lang ako. Uy, ganyan. Diba? So, dapat in a nice way pa rin tayo. So, sabi nga, conflict dapat maayos. No? Bago mag-proceed sa task. Kasi para hindi masira ang teamwork. Okay? Then, so, generalize tayo. Why it is important to show collaboration or cooperation in your work or in your family, in a group activity at school, in the community. Bakit mahalaga yung collaboration and cooperation? Anyone? To achieve the goal? To achieve your goal. Yes, that is very important. Okay? So, paano ma-achieve ang goal? Because of collaboration and cooperation. Tandaan niyo yan ha. Sa isang family, ang goal nyo ay mapabuti ang family. Isa lang ang goal nyo. Diba? Wala naman siyang mag-goal nyo ng mapasama ang family natin. Diba? Your goal is para maging okay ang family natin, maraos ang buhay ng family. I know lahat yan ang goal natin. Diba? Kahit gaano kapasaway ng isang tao, you have the goal na maging maayos ang family. And para maging maayos yung goal na yan, ma-achieve ang goal na yan, you need to cooperate. Baka naman, gusto ko, makabili ng bahay. Tapos, si mama lang pala ang trabaho ng trabaho. At si papa. Kayo naman, ang mga miyembro ng pamilya is nakaupo lang, naglalaro lang, kain tulog, di ba? You need to cooperate. Ano kayang maitulong ko sa papa ko? Ano kayang maitulong ko sa mama ko? Di ba? Bilang miyembro ng isang team ng family, ano kaya ang may ambag ko? No? So for example, sabihin mo ito nga, mag-aral ako para after nakipag-aaral is makatulong ako sa kanila. And yung goal namin na magkaroon ng bahay is matutupad. Okay? Yes? May reaction tayo? Para may narinig ako? Okay? Wala? Okay, so tandaan natin ha, ang collaboration and cooperation ay hindi lang sa game. Okay? Hindi lang sa work. Pati sa ating family and sa community natin. No? Kung saan tayo nakatira. You need to cooperate sa kapitbahay, sa homeowners ng inyong subdivision. Cooperate with the rules and regulations. No? Para yung goal nyo na maging payapa ang lugar ninyo is ma-achieve ng isang community. Okay? Now, meron tayong gagawin dyan sa inyong worksheets. Lahat ay gagawin naman natin na sa session 1 and 2 na, no? Meron dyang sa page 14 ng worksheets natin, meron dyang I am good at, sana kong magaling, no? And I can improve on. Ano yung i-improve ko? Ito ay based on teamwork or working in a group. Ano yung magaling ako kapag sa grupo? Okay? Ano yung kailangan kong i-improve kapag kasama ko ang group ko or sa family ko? Ano yung i-improve ko na hindi ko pa siya ganun ka-best na nagagawa? Okay? So, gagawin yan mamaya after class natin. And sharing. Meron tayong sharing with our family, our friends, at kailangan natin ng picture. Okay? Konti lang nagbibigay ng picture, konti lamang. So,
I understand na meron tayong mga ginagawa sa bahay na that is very understandable naman. And we consider that one na I know na most of you are working, most of you ay mga nanay na, and most of you din ay mga tatay na, no? So, but if you have time, I encourage you all na sana magkaroon kayo ng pictures because those picture will be placed in your portfolio, no? And your portfolio will be the basis of your A&E test. Tandaan niyo mga bata ha, or baka sa hindi pa nakakarinig sa ating orientation sa ALS, hindi ako ang nagbibigay ng grades ninyo, no? Hindi ako yung magsabing, pasado na kayo sa ALS. No, hindi. Okay, ang basis dyan is yung A&E test. We are just here to teach you, to guide you, and to collect all your work. Kolektahin ang lahat ng trabaho nyo para pagdating ng 10 months, ready na kayo for A&E test and you're qualified. Kasi meron yung checking of portfolio. Kapag hindi kayo qualified sa portfolio nyo, you are not qualified to take the test. No? No portfolio, no test. Okay? So, yun yung policy ng ating A&E test ngayon, no? And ulitin ko, hindi ako yung nag-grade sa inyo. Okay? Ang A&E test ang basis natin. Okay? So, papasok man kayo o hindi in this hour session, and then nakaka-comply naman kayo sa ating activity, and nakapasa naman kayo sa A&E test, there is no reason na hindi kayo ma-promote as a junior high school or JHS level. Okay? And, pinaka-advantage lang kung dadalo kayo sa ating online class is alam nyo ang gagawin sa module at nagkakaroon kayo ng kahit 50% na bagong natutunan. No? So, I encourage you na lahat sana, pag may time kayo, kahit even 10 minutes, take time na magawa ang ating sharing is caring area ng ating mga module. And then, take a picture. And then, send nyo sa akin or sa GC natin. Ay, merong ilan-ilan na nag-send sa akin, nag-PM sa akin. Okay? And then, pwedeng sa GC naman ilagay ninyo para makita ng iba and magaya din nila kung ano yung ginagawa natin, ng best practices natin. Okay? So, ulitin ko ha, lahat ng pagpasa ninyo sa ALS depends yun sa inyong cooperation and it depends on your pagsisikap at pagtsatsaga. Okay? So, any question about cooperating? Okay? About cooperating with others sa Module 2, Session 2 natin. Any question? Sasagutan natin ang ating worksheets. So, pakita ko sa inyo ha. Wait lang. Bakit may caption? Okay? Pakita ko ang worksheets. Yung mga hindi pa nabigyan, pwede magsagot kayo sa papel muna or wait na lang. Wait lang ha. Buksan ko lang yung worksheets. Yung lupad na papel? Kung worksheets po, lahat po ng, ulitin ko ha, lahat po ng sasagutan nyo ay wala ng papel. Ginawa ko ng lahat sa worksheets para hindi na kayo malilito. So lahat ng nasa worksheets ay sasagutan nyo. Wala nang iba. Okay? And basahin nyo muna yung module bago kayo magsagot, ha? Kasi yung iba, kaya nagtatanong, paano ito sagutan? Because you are not reading the module. Kaya nga may module tayo para basahin nyo muna. Para mas maintindihan nyo muna bago kayo magsagot. Yang module nyo, yan yung libro nyo. Diba? So, basahin nyo muna ang module from the beginning ng module 2 para masagutan nyo yung buong module 2. Okay? Intindihin muna natin yung module bago kayo magsagot. Okay? So, wag agad-agad sa worksheets. Talagang hindi nyo maintindihan yan. Ma'am, paano po gawin sa worksheets? Basahin muna ang module. Okay? Bago kayo magsagot sa worksheets. Okay? So, activity sheets natin, ating munang buksan. Ayan. Para ma-explain ko sa inyo. Para makapagsagot na kayo ng konti. Okay? Ayan. So, sa module 2 natin, mula kahapon, sasagutan niya ang worksheets na yan.
Okay? Basahin mo na ang module. Ayan, sasagutan, what does it mean? Anong ibig sabihin? Na-discuss ko na yun sa inyo. Kayo mismo ang magsasagot. Ulitin ko, pwede siyang Tagalog, but I encourage you na mag-English ng konti, no? Hanggat kaya, para masanay kayo. Okay? Yan, sagutan din yan, yung situation. Sasagutan din yan. Lakihan ko ng konti ha, para makita. Yan. Then, sagutan nyo rin to. No? Your thoughts. Saan kayo magsagot? Dito sa box. Yan. Dito din. Then yung reflection, check nyo lang yan. Kung 1 ba, kung wala kang karanasan. Ma'am. Ano? Yes po. Dito kita. Ay, Joshua, nakapin ka na naman. I-click mo yung pin. I-click mo yung may pin sa taas ng mukha ko. Yan parang karayom sa taas. Okay? Tanggalin mo yan. Okay? Next tayo is, ayan, continue lang. Then, ito yung activity natin na you need post your pictures sa Google Classroom or sa GC natin. Tell a family member how you feel or what you think or what you want without talking. Try kayo magsabi sa nanay nyo or sa ating nyo nang wala kang sinasabing salita kung mag-gets ba niya. Okay? So then, think of words. Yes. Pwede pong lola, kasi ate at lolo lang po naniniwala kuya. Oo. Ako, di mo Ba't ayaw ni AJ? Si AJ, ayaw ni AJ makipag-cooperate? Ayoko eh. Joke lang. Taga si AJ. Okay, pwede naman, kahit sino sa family niyo, okay? O AJ, tumulong ka kay Angelo, ha? Ayoko nga eh. Joke lang. Sige, ma'am. Ayan. O, cooperate daw. Teamwork, di ba? Okay. Next tayo. Let's apply. Ayan. Picture ulit to. Refer to Module 2, page 12. Okay? Sa picture ulit yan. Basahin nyo lang yan sa module. And then, ito ulit, yung scenario na nandun sa module natin. Ayan. Page 13. Page 13 ng module natin. Okay? Basahin nyo yung scenario and then sagutan nyo yan. Lahat yan. Okay? Then, check lang ito. Yes or no. Check lang. Okay? Then, picture ulit ito. Daming picture ano. Then, basahin sa module 2 na lang, page 16. Ayan, page 16 sa module. Ayan, then let's exercise. Check X lang ito. Check X. May nakalagay naman dyan no, na instruction. Read the statements one by one and put a check or X kung hindi siya all about effective speaking skills. Ayan, check lang at saka X. Yan. So, write down example of each 3 main ways of communication. Example ng verbal, example ng written, example ng electronics. Isa-isa lang. Okay? Then, check lang yan kung verbal yan or written or electronics. Then, ayan pa. Then, kayo magagawa ng example ng situation ng communication at work or sa bahay. You may choose to use it in the workplace. For example, nagluluto. Okay, so nagluto ka. Anong means of communication dyan? Ano kaya? Or, yan ba, verbal, written, or electronic? Okay, so, 10 lang naman. 10 lang. Dami na. And then, let's exercise. Example nga, sinabi ko kahapon, you want to solve a problem or make a decision. Okay, anong phase yan? I-drawing nyo dito sa related reaction, drawing. And then, sa kabila, anong adjective ng drawing mo? Happy ba yan? Sad? Surprise? Peace? O kahit anong mga reaction dyan. Yan. Then, 3 forms. Dagdagan nyo to. Sa verbal, example, kapag gawin mo siyang written, gawin mo siyang electronic. Example, you introduce a new intern. Pinakilala mo yung bagong worker. So, verbal yon.
And then, paano siya maging written? O for example, nagawa ka ng presentation sa PowerPoint. That is written. Handouts pala, print out. Okay? Then, electronic, nagkaroon kayo ng webinar, seminar. So, example ng verbal, example ng written, example ng electronic. Situation to ha? Situation. Okay? Then, yun yung session 1 ng module 2. Session 2 tayo. Yan. Sulat niyo yan. Think about yourself. Okay? It's all about your own opinion, own experiences. Okay? Sulat niyo lang dyan. Pwedeng Tagalog. And then, check the box. Nagawa na natin to. Or kung hindi pa nagawa, mamaya, 3 box lang ang i-check niyo dyan. Next. Ito naman, kung ano meron sa ating itong activity kanina, sasagutan nyo to. 1, 2, 3, 4. Ayan. Then, I'm good at, saan ka magaling? Sulat nyo dyan. Walang line. Sorry, natanggal, nawala. So, sulat nyo lang, saan ka magaling? Yan. Sa communicating with others to ha. Cooperating with others, saan ka magaling? And saan ka mahina? Sa communicating with others or cooperating with others. Yan. So, that's all for today. Session 1 and 2 muna, hanggang page 14 muna ang sasagutan nyo. Ang page 15 is tomorrow na. Okay? Sagutan nyo na pag may time kayo para hindi kayo matambakan. Para sa Monday, ready na naman tayo magsoli at magkuha ng panibagong worksheets. Okay? So, that's all for now. Any question, guys? Any questions? No questions? Ma'am, regarding po din siya. Ma'am, kaya makakuha ng... Teka lang. Charles, wala ka pang worksheets, no? Meron. Opo, I see. 3 pa kami. Opo. Oo. Kala ko. Ulan. Ako din po. Ayan. Si John Person, hindi ka ako makalakad ngayon, gawa ng ang e-bike ko ay walang bubong. Mababasa tayo, baka ma-COVID pa tayo sabihin, no? Okay. Kasi mahirap magkalagnat ngayon, baka sabihin COVID na ako agad, no? So, John Person, kung meron kayong means na makapunta dito sa area ko, mas maganda, no? Kasi hindi ako makaalis kung may tricycle kayo or whatsoever. Yun namang sa Birmingham, sila Charles, and sino yung isa? Si Justin ba yun? Sino yung isa? Daniel. Oo. So, kung hindi kayo makapunta, wait nyo lang na tumila ang ulan at ako'y pupunta dyan, no? Pero kung hindi, ipapadala ko yung worksheets ninyo sa GC natin. Pwede kayo namang, kung may print dyan sa bahay nyo, pwede kayo mag-print. I-send ko na lang yung worksheets. Kasi laging naulan eh. Hindi tayo makalakad. And, yun. Any question? Ma'am, hindi ako nakafocus. Okay lang, manood ka na lang sa video natin. Ayan. Yes, Jude? Okay na po ako. Nagluto ako. Nagluto po ako. Putol-putol ka. Hindi na ako nakapasok, ma'am. Bago na ako bukas. Oo, okay lang. Manood na lang kayo ng video natin kung hindi pa yung makapasok, ha? May nagluto. Ito ng sisig, ma'am. Oo, okay lang. No problem. Meron naman tayong YouTube. Okay? So, no question. So, that's all for now. Okay? Magsagot kung kaya na magsagot. And isend ko yung worksheets para kahit paano, kung di kayo makapunta, pwede nyo Ma'am, hanggang page na po yun. Yes? Hanggang page na po. Okay, page 1 to 14 tayo. Page 1 to 14. Dapat patapos na. Okay, wala na question. Donna? Yes, Charles? Hanggang page na po yun. Yes, Angelo? Ano, no? Ma'am, live na po ako may gagawin. Tapos na po ba tayo? Yes, tapos na. Okay po. Sige po. Thank you, ma'am. Okay, thank you everyone. See you tomorrow. God bless you all. Bye-bye. Okay. Bye, Bye-bye. Okay, bye-bye. Dok, mag-chat ako sa'yo. And Marcel, mag-chat ako sa'yo. Thank you, ma'am.